Sumainyo ang Panginoon. Kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay na kami ng iba? Ito yung tanong ni Juan Bautista sa pamamagitan ng kanyang mga alagad kay Jesus. Ngayon po ay ikatlong linggo ng Advento. Ang tawag namin ay Gaudete Sunday. Kaya po tayo nakasuot ng kulay rosas, pink, at yung pangalawang kandila ay kulay rosas din. Bahagi yun na kung saan pinamamalig natin, ang tawag na natin ay Gaudete, kagalangan. Kapag panahon ng Kwaresma, mayroon tayo tinatawag na Gaudete Sunday, pagpupuri. So bahagi yun na kung saan ay naiyan tayo ng kapal na pagpiligilayan ng mga bagay na ito sa pamagitan ng ipinahayag ni Jesus sa mga isinugo ni Juan Bautista. Kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba? So ano yung nakita natin? Kasi ito yung tanong ni Juan Bautista na tutusin mo. Noong December 8, yun ay holiday obligation natin. At noong December 12 sa kanistahan ng Mahal na Birhen ng Guadalupe ay binigyan din natin ng din yung Mahal na Birhen sa kanyang pagdalaw sa kanyang pinsan na si Elizabeth, na sabi nga ay alin, nagtatalon ito si Juan Bautista, nagtatalon mula pa ang kanyang sinapupunan ng kanyang ina, sapagkat narinig niya yung bagay ni Maria at dahil dala-dala niya rin sa kanyang sinapupunan si Jesus. Ito yung pinapatanong ni Juan Bautista na nagbinyag sa kanya at nagpahayag ng alin, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ang Nos Dei Peccata Mundi. Pero ngayon, ikaw ba ang ipinangakong paririto kung maghihintay pa kami ng iba? May higla ng pagdudula, hindi lang pagtatanong, bahagi yun na may pagdudula. Bahagi rin yun na kinakailangan din natin maintindihan. Kung minsan may mga kamadal, may mga panahon na ginatanong ko ang Diyos. May mga panahon na kung saan ay nagdudula sa Diyos. Bahagi yan. Kasama yan sa karanasan ng tao. Wag ko kayong mag-alala, normal yan. Kasi bakit? Kahit na si Juan Bautista, ay dumanos niya. Anong sabi niya sa kay Juan Bautista? Sabi niya yun sa mga isinilang wala pang lumitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Bahagi yun, pero alin, nagluluga. Kaya rin po, pagkakataon na dito natin ahalawin ang aming pagkakilay para sa araw na ito. Naalin, yung among ipinamamalig na Jesus natin sa Ebanghelyo, tinabi niya sa mga alagad ng Juan Bautista natin, sabihin mo, bumalik kayo kay Juan Bautista at sabihin niyo yung inyong narinig at inyong nakita. Ano yung kanilang narinig at kanilang nakita? Yung kaganapan din na narinig natin sa unang pagbasa sa Ebanghelyo na ipinahayag sa aklat ni Propeta Isaias natin. Ito yung pagdating ng Mesiyas. Ano yung sinabi? Nakakita ang mga bulag, nakakarinig ang mga bingi, gumagaling ang mga may keno. Kasi nung panahon na yun, yung keno ngayon, cancer natin ngayon. Sabi ko nga, it's only 1947 na kung saan ay tayo nagkaroon ng gamot sa keno.
mahigit na 2,000 taon na dinaranas ng tao. Bahagi yun, ano nang may pinamanin pa ni Jesus, nabubuhay ang mga patay. Ang katulad ng pinahayag natin, katulad ng pinamanin ng Propeta Isaias natin, na ang mga pipi ay umaawit ng papuri sa Diyos at may papahayag ang matulong balita sa mga mukha. So, ang dalawang hamon na kung saan nakita natin para sa linyong ito na maging bahagi ng ating pamimigay. Una, may pag-asa. May pag-asa. Nais natin na kung saan makita yung pag-asa. Lalo-lalo lang ngayon na itinilaga ng simbahan ng 2025 ay maging taon ng jubileo ng pag-asa hanggang January 6. Tayo po ngayon ay nasasakot pa sa jubileo ng pag-asa hanggang yung jubileo ay nangyayari ng every 25 years yung ordinary jubileo. At ang time natin na yan ay pag-asa. May pag-asa. Huwag tayo mawala ng lakas ito. May pag-asa. Sabi nga ay, bakit may pag-asa mo na? Kasi ngayon, dumaranas sa Pilipinas na agad ng epekto na sabi na yung kanyang pagkalabas ng mga korupsyon na padrino system. Dapat pa. May pag-asa pa ba? Ay, meron ito pag-asa. Bakit? Magpasalamat na tayo kasi matagal na nangyayari yan. Ilatis na yun. Napag-uusapan ng nabibigyan ng solusyon. Naging bahagi. Kaya, basta na huwag tayo wala ng pag-asa. Pagkakataon. Kasi nga, nung una, matagal na yan. Pero ngayon, nakita natin na may resibo. Nabibigyan ngayon ng pagkakataon na mailagay sa tama. Well, alam naman natin yung kahinaan ng tao, pero at least nakikita natin pwedeng malang lagyan ng solusyon. Ayaw pa paano habang tayo tumatang sa solusyon na ito. Bagaman po, alam natin, yung panahon ng pandemya, malaki yung epekto ng pandemya. Marami ang nawala ng pag-asa. Naranasan din natin yun. Para tayo binuhusan ng malamig na tubig. Kaya magpasalamat tayo kasi tayo ay mga survivors. Survivors tayo na COVID pandemya. Akala kasi natin naman yun. Wala na katapusan. Lalo-lalo naman kapag tayo nila-lockdown, hindi tayo makalabas sa ating mga bahay. Pero kung titingnan natin, akala natin may katapusan na natin may pag-asa. Ay, hindi dapat mawala tayo ng pag-asa. Kasi po yung ipanalangin natin, bigyan din natin ang lakas ng bawat isa natin. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Kasi inatulog na Jesus sa kanyang pagliligtas. Kahit tayo ating pagkakasala, may pag-asa. Ano lang kailangan natin? Humingi tayo ng tawag sa harapan ng Diyos. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Sapagkat sa Jesus ang ating pag-asa. Pangalawa, bahagi mo na kung saan nakita natin, sa gitna ng ating pagliligtay, huwag mawala yung kagalakan. Kalimitan kapag tayo ay naghihintay, nakapila tayo, kung minsan nag-iinis tayo, nadulungkot tayo ay napupulito. Sabi nga natin, pero ang kanya na Jesus na pinaalala sa atin na may ikatlong linggo ng Advento natin, joyful anticipation. Paghihintay ng may kagalakan. Bahagi yun ang sana ay maging pagkilos namin bilang mga mananampalatayang Kristiyano.
Bagaman tayo naghihintay, ano man yung hinihintay natin, dapat tayo ay pinupuno ng kapalaran. Kasi nga bakit? Kasi yung mismo paghihintay natin ay alin, kasama yun, no? Yun ay karugtong na tagumpay na ninanais natin na makamit sa daigdig na ito. No? So, sana po, hindi lamang, kasi ngayong panahon ito, gusto natin instant gratification. No? Ang hamon sa atin ngayon ay magkaroon tayo ng pasensya. Magkaroon tayo ng pagpapasensya. Isa mo, para tayo makipagpintay, no? Huwag tayo masyadong magmamadali, no? Kaya po kami sa yung kapahamakan natin kasi bakit ayaw natin maghintay. Kasi bakit? Akala natin ng paghintay ay parusa. Hindi. Yung hamon na Jesus maghintay tayo ng may kabalakan. Bakit? Kasi salvation is assured. Siguradong magdudulot tayo ng kaligtasan. Kaya po minsan yung mga hindi marunong maghintay, kalimitan nila napapahamak. Bahagi yun na makita namin halimbawa na lamang road rage. Ba't nagkaroon ng road rage? Ayaw maghintay yun eh. Gusto yun lahat. Kaya humahantong sa kapahamakan. Ang panayang na Jesus matutunan ng maghintay na pinupuno ng kagalakan na dulot ng ating Panginoong Jesus. At sana po wag natin kalimutan, kaibahan nyo, kahit tanaw yung test sa atin, sa Lunes, magsisimula na ng simbang gabi. Bahagi yun, pag-iintay pa yun, siyang na araw. Pero nang may kagalakan. Tanging naiba tayo sa panahon ng simbang gabi, no? O minsan liganyo, wala yung ibang kulturan niya. Bagaman yung simbahan, meron mula 17 hanggang 24 na magbibiwag. Pero sa akin in joyful celebration. Nagkakaroon. Bakit? Darating ang manunubos na magdudulot sa atin ng walang hanggang kaligtasan.